President. Good evening, Mr. President and my dear colleagues. Let me take a few minutes of your time to talk about theft. Theft meaning pagnanakaw. Ang pagnanakaw ay isa sa pinakalumang krimen sa ating mundo. Panahon pa ni Moises, nasa Ten Commandments na po yan. Thou shall not steal. Thou shall not covet your neighbor's goods. At sa revised penal code naman, ang theft ay ang pagkuha ng gamit na hindi sa'yo na walang pahintulot sa nagmamay-ari dahil sa pagnanasang makalamang. Tulad ng isang shoplifter, hindi mo pwedeng kunin ang paninda ng hindi ka nagpapayad dahil makukulong ka. Ang snatcher, pinaparusahan din dahil kinukuha niyang hindi sa kanya. Ito po ang mga pangkaraniwang theft na alam natin. But Mr. President, and dear colleagues, let me paint a different kind of theft affecting our people that's more dangerous than our regular theft. Ang tinutukoy ko po ang wage theft. When I joined the Senate, this was one of the first bills I filed. It is because among the many complaints I receive in my program, ito po ang pinakatalama. Araw-araw, daan-daan po ang nagreklamo tungkol sa hindi pagbayad ng sapat na sweldo at mga benepisyo sa mga empleyado. Employers and companies think that they are giving the proper wage at the proper time is optional. They think na may utang na loob sa kanilang mga empleyado, kaya dapat hindi daw na lang nila kung kulang o delay ang sweldo. Sa akin pong palagay, isang uri po ito ng pagnanakaw na hindi nalalayo sa snatcher at shoplifter. Bakit po? Kasi kinuha nilang oras at pagod ng mga empleyado nila nang walang bayad. Ito po ay parang shoplifting. Ang sweldo at benepisyo na pagmamayari ng mga empleyado ay kinukuha ng kumpanya. Ninanakaw in short. Hindi po ba ito? Ang mga kumpanyang ito ay ang mga tinatawag ko mga sosyal na magrupo, sosyal na mga kawatan, sosyal na mga pagnanakaw. Kailangan lang ba may pera? Alam ko na may mga batas tayo tungkol sa hindi pagbayad ng tamang sahod at mga benepisyo. Pero hindi po ito sapat. Ang mga penalty at fines ay tinatawanan lang ng mga kumpanya na nagpapasahod sa ating mga kababayan. Alam kasi nila na kailangan naman tawag trabaho at mas magastos pa ang magsampa mahuli pa kami, magkano pabayad sa amin? sa dole. 2,650. Hindi mo patas ang batas natin. Kung ang katulong o kasambahay ay nagnakaw, qualified theft agad at unbailable. Pero kapag ang kumpanya o ang amo ay nagnakaw ng sweldo sa kasambahay o sa ordinary empleyado, kadalasan compliance order at fines lang. Di po ba? Hindi tama. We need to level the playing field. Iwan ko lang ito. Upang alamin po ang kalagayan ng ating mga manggagawa, nagsagawa ko ng mga ocular inspection habang tayo po ay nasa recess. Hindi po ako makapaniwala sa aking mga nadiskubre. Sa 11 kumpanya na napuntahan ko, 10, again, sa 11 kumpanya na puntahan ko, 10 ang may mga labor violation sa pagpapasweldo. Malaking kumpanya po ang aking mga napili. Dahil din sa mga reklamo na natanggap namin online tungkol sa iba't ibang labor standards violations. Sa totoo lang po, Mr. President, ang una kong pakay ay makita ang kondisyon ng mga trabador sa mga kumpanya at malaman kung may
kailangan ba i-adjust sa kanilang mga sweldo. Kami lang. Pero nalungkot po ako na hindi pa ito ang pinakamalaking problema nila. May dalawang pakanay itong mga kumpanya upang maiwasan ang pagbayad ng tamang minimum wage. Una, sa halos lahat po ng food manufacturing companies na pinuntahan ko, may pinatutupad silang tinatawag na pakyawan o piece rate. Ano po ang pakyawan? Ang pakyawan ay ang pagbayad sa empleyado depende sa dami ng natapos ng trabaho. Kung titingnan po ang batas, walang masama sa pakyawan kasi garantisado dapat na may minimum wage ang mga magagawa. Ayun o, papagalitan ko yan eh. Sa pagkausap ko sa mga tao, kinailangan nila magtrabaho na mahigit 12 oras mahigit pa para maabot ang minimum wage. Sa normal na 8 oras, ang inuwi lamang nila ay pumapatak sa 3 hanggang 400 piso. Order na rin kami ng Ibig sabihin, itong mga mandalampong empleyado nagpapatupad na pakyawan ay nagnanakaw ng hanggang 4 na oras na overtime para sa kanilang mga pobre magagawa. Hindi kasi ano, mga ngamoy. Nung pinost ko po ito online, mas madami pang lumabas na mga sumbong. Mahigit 50, Kumain. 50 po. Kain ka na. Ang sabing, ganoon din ang kalakaran sa kanilang kumpanya. Kain ka na doon. Ito po'y mula sa mga taga Bulacan, NCR, at Kamanaba. Ikaw mag-alaga dito, ha? Ang nakagalit pa ay ang takapalan ng muka ng mga kumpanya na ito. Dahil Pabigyan mo siya wala ng silang merienda mga niya. piece rate order mula sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Hindi, alis naman. Yung isa meron, Kain niya pero yung 2019 pa expired. Walang tamang updated na time and motion study na isinagawa upang malaman kung ilan ba ang kayang matapos ng isang pangkaraniwang magagawa sa 8 oras. Kaya, ayun, ang kabador, sagad sa buto, ang pagod para maabot ang minimum wage. Ibis na 8 oras, 12 oras ang binubuno nila. Ang masayang kumpanya, ayun, nakatipid ng 4 na oras Nakaditros yung sa Mare. overtime pay. So, kumakatas, no? Nakaditros yung At aking pong napagkalaman na sa NCR, 4 lamang po ang nabigyan ng permiso ng National Wages Productivity Commission na para magpatupad ng pakyawan. Pero lumilitaw sa aking investigasyon, daan-daan ng mga kumpanya sa NCR, especially sa manufacturing, food manufacturing, ang nagpapa-implement ng pakyawan. Anong ginagawa ng DOLE? DOLE, natutulog kayo sa kangkungan. Kung sino man ang sekretary ng DOLE, dapat siguro mag-resign ka na. O dapat masama ka sa papalitan. Sa reshuffle na nangyari ngayon. Sapagkat para sa akin, ikaw ay isang inutil. Command responsibility, ika nga. Senior lang daw ba yung The binigay sa inyo? people is Senior as lang good yan? as its leader. PWD ka Kung nga palpak ang mga tao, ibig sabihin, nagmula yan sa pagmamana nila sa palpak na leader. Pangalawa, Matagal mo na eh. na-discover ko na Hindi ka pa lang mag-62 ka na na. ang daming mga manufacturing companies na nagpapasweldo base sa Alam mo, sinasabing bakit binigyan niya ba? apprenticeship program ng TESDA, kaya ang sweldo ng trabahador ay below minimum wage o 75% lamang ang binabayaran. Pinagtataka ko po, paano naging apprenticeshable ang pagbabalot ng chichirya at pagsala ng May mani? 100 plus pa yun eh. Again, Dalawang ano. pinayagan ng TESDA Dalawang copy na magkaroon ng apprenticeship program ang mga kumpanya na supposed to be Pwede na kasi mag... para lamang ito sa mga highly skilled positions, Dalawa yun eh. highly skilled technical positions. May bayad kasi yung... Pero ang pagbabalot ba ng chichirya at pagsala ng mani Kaysa pumunta is kang not highly PhD, skilled position. punta ka tumila ka, Again, mamaya hindi ka pa makakuha. May kalokohan sa TESDA. Kung sino man ang mumunod dyan sa TESDA, siguro magbalot-balot ka na. Kung mag-isip-isip ka, dahil aaraw-arawin kita hanggat hindi nyo naayos tong problema.
masarap pagbulbulin ng ulo ng taga-testa at ang ulo ng taga-dole. Kung sino may mga namumulot dyan, pasintabi po. Dahil sa nakita naming pang-abuso ng apprenticeship program, hiningi namin sa TESTA ang listahan ng mga approved apprenticeship program. Doon nakita namin na may kaduda-duda pa kumpanya ang may approved program. Sa Metro Manila lang, may mga malalaking stores ang nagpapasok ng mga customer service employees sa apprenticeship program. Makuha ko pa yung unit ko pa. Paano naging apprenticeable occupation ito? Na sinasabi again, apprenticeable program Hindi, punta mo sa na TESTA yan. supposed to be highly technical skills. Alas 10 sa Paano naging highly technical skills ang pagbebenta May 20. ng mga damit, pajama, panty at bra? Ano na? Ano? Natanong ko sa main. Pasintabi muli. Alas 12. Hindi ba tayo pinagluloko lang ng TESTA? O quarter, bago mag-isip quarter. Hirap nga ngayon. Ayon sa TESTA, ang apprenticeship occupation ay mga trabaho na kinakailangan may mahigit na 3 buwan na practical training on the job na may kasamang related theoretical instructions. Ayon din sa TESDA law and regulations, ang pwede sa mga apprenticeship program ay highly technical industries. Ayan. Or mga industriya na engage sa application ng advanced technology. Sa diksyonaryo, ang highly technical industry ay sinasabing industriyang involved sa advanced methods and the most modern equipments such as chemicals, drugs, aircraft, at manufacturing industry. Base po sa mga definition na ito, mukhang may mga nagpapalat or may nagpapalat ng definition ng highly technical industry. Sa magkano kadagdanan. Anong technical skill ang kailangan matutunan na mahigit sa 3 buwan ng mga sales lady na nagtitinda ng palamas? Tulad na sinabi ko kanina. Ng mga underwears. Hindi ko po minamaliit ang trabaho na ito. Hindi. Pero hindi po ito pwede sa apprenticeship program. Hindi po ito ang intensyon ng batas. Siyempre tatawag, paano ako tatawag? Panahon na para ito po masilip itong apprenticeship program dahil para sa akin, ito po ay naaabuso. O ngayong guide nga. Alam ba ito ng TESTA? O hindi nila alam? O baka alam nila, pero wala silang pakialam sa magkano kadahilanan. O baka naman, depende kay sekretary kung anong feeling niya. Tulad ng bagong EBET or EBET law, ang pakay mga bigyan ng dagdag kaalamang teknikal ang mga estudyante at bagong graduate upang magkaroon sila ng mas mataas na potensyal makakuha ng trabaho. Na-chat mo na yun. Kailangan i-review ang 573 companies na may accredited apprenticeship program. At kailangan pasuhin na ang implementing rules ng approval ng mga apprenticeship program. Inaabuso ito ng mga malalaking kumpanya upang makatipid at makapangdugas sa sweldo ng mga pobreng manggagawa. Mahiya naman kayo. Ilang sekretary ng labor ang nalusutan nito. When I say ilan, itong secretary ng labor ngayon at mga nakarang secretary ng labor natutulog sa pansitan, natutulog sa kangkungan, ika nga. Pero again, sa anong kadahilanan? Bayaran mo na yung buong meral ko kasi kung ipatupad Your guess is as good as mine. Hindi na yun. Kinakalapat ko po ang mga DOLE officials sa Cabanaba area. Wala nang bayad. Eh kung ganyan There yung bill are natin, pinagsama-sama, hindi yan 24 maaprobahan. inspectors, Diba? pero lahat ng pinuntahan ko Kaya nga, doon, paano makikita may violation. yung Gagawa pa rin ba magkakasama? Kaya ano ang ginagawa nitong 24 inspectors at bakit hindi na nasapol ang mga kumpanyang napuntahan ko na tagtag ng violation. At aproba ng mga senador. Pagkanta yun. Kusa niyo dapat sinisiguro mga DOLE inspectors ng ating mga batas ng tama. Ano pa po ang isipin ko at ng ating mga kabayan? Sorry again, di po ba
Ang isipin ng marami, kayo po ay nasuhulan. Dito po sinasabi palagi, the rich becomes richer. Dito mo lang. The poor becomes poorer. Ang mga mayayaman, lalong yumayaman dahil sa pag-api at pagnakaw sa mga may hirap na mga manggagawa. Puro padrinong umirang. Mr. President, meron na akong saglit na kwento. May pinuntahan ako isang kumpanya. Natatag ng violations. Ang ginawa, nang dumating kami, kasama ang Dole, pinatago niya ang kanyang mga empleyado. At habang nandun ako, hinihingi ng Dole ang mga papeles para mapatunayan na tama yung kanilang dineklara. Idinideklara. Tumawag ang isang dating commissioner ng Commission on Human Rights. Akalain mo, Commission on Human Rights, dapat pinoprotektahan mo ang karapatan pantao ng mga maliliit na manggagawa. Pero ang pinoprotektahan mo ang karapatan ng mga mandarambong ng mga kumpanya. Hindi ko na muna banggitin ang pangalan ng commissioner yan ng dati Commission on Human Rights. Dahil hindi na siya commissioner. Alam niyo po, nung nandun ako, malaking dismay ako nung nakita ko yung kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga manggagawa doon. Dole, anyari. Isa lang po masasabi ko, kung anong puno, siyang bunga. Kulang sa maayos na leadership ang Dole. Secretary Laguesma, bakit wala kang nagawa para sa ating mga magagawa? Kailan tayo igising dyan sa Dole? O sasabihin ko, hoy, Secretary Laguesma, gising! Isa pang pinaka-inutil, Pinaharap kayo. papatakbo ninyo dyan, itong implementation ng Government Internship Program o GIP. This program had a budget of 807.716 million for fiscal year 2024. This program aims to provide internship opportunities for young workers in government agencies at the national or local levels. The GIP targets 13,554 beneficiaries. Pero may mga nakarating sa akin na mismong Dole delayed ang papasweldo ng mga nasa interns ng GIP. Sa Batanes, Antique, 2 hanggang 3 buwan bago lumabas ang bayad. Kulang sa monitoring at maayos na sistema sa pagpapasweldo sa mga sumali sa programa ito. Mr. President, ang sweldo ay may iba't ibang ibig sabihin para sa mga tao. Sa ilan sa atin, ang 275 pesos ay bariya lamang na pambili ng kape sa Starbucks. Pero sa iba nating mga kababayan, sa mga factory, yan po'y halos isang araw na nilang sweldo na iuwi nila sa kanilang pamilya. Para sa ilan, pangluho lang nila ang sweldo. Pero para sa iba, ito po ay pampagamot at nagingalo nilang mga magulang o pambili ng isang dilata na paghati-hatian ng isang buong pamilya. The lack of proper and timely wage goes into the very well-being of our countrymen. Ang dami po sa ating mga kawani ang apektado ng hypertension, cancer, diabetes, and even kidney. At ayon po sa UNICEF, the Philippines faces a triple burden of malnutrition and micronutrient deficiencies. These challenges affect the growth, development, and future opportunities of our people. Ang pinaka-apektado ay mga kabataan, mga anak ng ating mga empleyado na hindi nakakatanggap ng tamang asweldo dahil sa pang-aapi sa kanila.
Paano naman kasi, puro dilat at instant noodles ang kinakain dahil yun lang ang kayang bilhin ng kanilang karampot na sweldo na pinagnanakawan pa ng kanilang mga amo. Sila po ay biktima ng pangapi at pagnanakaw ng sweldo ng kanilang amo at ito po ay very obvious. Ang sakit po sabihin na dito sa ating bansa, tulad ng sabi kanina, lalong yung mayaman ng mga mayayaman dahil sa pangapi sa mga mahirap natin manggagawa. Natapos na po ang eleksyon and we have been hounded and distracted by so many issues. But let us remember why we are here. My dear colleagues, there are thousands and thousands and thousands of workers na inaapi even as we speak. Workers who could not help but stay in their abusive companies because they need to feed their families. Our workers deserve better. They are the ones fueling our economy. Kung hindi dahil sa dugo at awis nila, pabagsak ang ating kumpanya. Alangan ba naman po ang mga tycoons at mga may-ari ng mga kumpanya ang magpapatakbo ng kanilang kumpanya kasama ang kanilang mga kamag-anak? Hindi po. Ang nagpapatakbo ng mga factory at lahat ng mga kumpanya sa Pilipinas, lalo sa manufacturing, ay mga manggagawa na aping-api. Kung paano po natin inasahan sila, suklihan po natin ito ng proteksyon na narapat lang para sa kanila. Huwag po natin sila kalimutan sa ating gawain araw-araw. May God bless us all. Thank you po, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo. Duly noted and entered into the records. What is the pleasure of the Honorable Quetzal